Republic as a Blue Ribbon Committee proceeding despite having no authorization from the duly recognized chairman of the committee or from the office of the acting Senate President. It was conducted outside established Senate rules and institutional processes. Simply put, it was not a legitimate Blue Ribbon committee hearing. It was irregular, a house show, you may want to call it, a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding. Sa isinagawang inihitimong pagdinig, muling naungkat ang mga testimonya ng 18 Maleta Boys. Kaugnay sa di umaray milyon-milyong kickback mula sa flood control projects na dineliver daw nila sa ilang mga opisyal, kabilang na po sa inyong lingkod at maging sa isang pari. Ito po ay walang basihan, walang katotohanan, ni walang naipresentang dokumento, resibo o anumang konkretong patunay. Ayan, eto na. Todo depensa na mga kababayan. Tingnan ninyo ang kawalang hiyang ito, taong ito. Umpisa pa lang ng kanilang opening salvo ay makikita ninyo na ang pagkapeke ng pagka-chairman niya. Ang ebidensya ay ang quorum ninyo. Mga ginawa ninyo na kahit wala pa kayong 13 na attendance sa plenaryo ay tinuloy ninyo. Itinuloy nyo pa rin na kahit bawal. Puro bawal na ang pinaggagawa ninyo. Diyan sa manorya ni PBBM na yun. Ngayon, kaya kayo nagsasagawa ng hearing ay para linlangin ang taong bayan at gusto ninyo na pinagbabawal ng mga dahilan upang makita at makisampitya ang taong bayan. Diba? Yan ang gusto ninyo. Ang makisimpatya ang mga taong bayan sa inyo. Ngayon, hetong si Eric Silverter, ang lakas ng loob na magsalita. Kasi siya ay may hawak ng committee na yan. Palibasa, peke, di ba? Ang unang-una sa lahat, isa siya sa mga pinangalanan ng mga 18 Marines. Kaya ganyan siya kung magsalita. Aligasyon, di ba? Pero ang dami na. Nagsasalita na nga si Saldi ko sa social media sa Facebook niya dati, di ba? Kaya, eto bakit mong Blue Ribbon ni Senador Marcoleta noon ay di ka sumipot? Na di sana ay kinumpronta mo ang 18 ex-Marine. Ganun lang yun Kung wala kang kasalanan, pumunta ka sa hearing nila noon. At doon ka, marami kang tinanong sa kanila na pwede nilang hindi masagot. Kapag hindi na nila nasagot, ibig sabihin, nagsisinungaling sila, di ba? May marami kang dapat itanong na dapat mapatunayan mo na wala kang sala, di ba? Kaya dito, kasi kaya dinaan mo sa pagngawa-ngawa noon dahil para matabunan mo ang issue sa iyo ng mga maleta. At maliko ang issue, di ba? Kasi tumanggap ka raw ng maleta ng puno ng milyong pera. Sabi ng 18 Marines, pinangalanan ka. Kaya kayo ang humahawak ng peking committee na yan para sa pangontra sa tunay na Blue Ribbon Committee ni Senador Rodante Marcoleta. Lang yan, hindi makatarungan ang resulta ng committee mo. Kundi yung committee mo ay pangharang sa issue ng ibinabato sa iyo. Which is totoo naman, ng bintang sa iyo, di ba? Kaya ito po, welcome po muna sa aking channel. Ito at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Ito po, panoorin po natin ang buong video. Kundi puro salita lamang. Madali pong magturo, madaling gumawa ng kwento at napakadaling manira na reputasyon. Hindi po. Hindi sila yung 18 Marines, hindi basta-basta magsasalita yan kung walang ebidensya na dokumento na pinanghahawakan. Diba? Kumbaga, tao ni Saldi ko yan Ngayon, kayo ang nagparatang kay Saldi ko. Kayo ang dumiin kay Saldi ko. Ngayon, si Saldi ko, may mga tauhan yan. Ngayon, syempre, nadiin na si Saldi ko Lalabas na rin yung mga 18 Marines para baka balang araw sila naman ang madiin pag hindi sila nagsalita. Diba? Si Saldi ko nagsalita na. Ngayon, kailangan na rin nila magsalita kasi sila yung involved din sa pagdala at paghatid ng maleta ng mga pera. Kung hindi sila magsasalita, sila ang malilintikan at baka ipatawag sila na hindi nila alam. Diba? Kaya yan po, ganyan ang
sistema at magiging sequence kapag nagka-bookingan. Ito si Eric Sylvester puro ngawa ng ngawa lang ang pinaggagawa. Ngayon, natumbok ka na. Ngayon ka, kumbaga, lahat, tunay na ugali mo, diyan lumabas. Kasi, totoo. Diba? Kaya tungkulin po ng Blue Ribbon Committee na tiyakin ang bawat alegasyon ay nakabatay sa matibay na ebidensya at mapagkatiwala ang So, testimonya. tama naman diba? Hindi po So, tama naman. Matibay ang ebidensya. May mga ebidensya na ipinakita ang mga Marines. tayo papayag na basta na lamang may darating po dito sa komite na ito para maglahad na kung ano-ano na wala naman po mga ebidensya. O mga testigo na bigla na lamang pong susulpot kinabukasan na hindi na po mahagilap. Bakit hindi mahagilap? Kagaya ni Gutesa? Ginawa nyo kay Gutesa? Di ba? Anong ginawa kay Gutesa? Alam na natin, di ba? Alam ng taong bayan kung anong ginawa ko kay Gutesa. Sumulpot po siya. Pero nung mga nagdaang araw, hindi na siya pinakita. Di ba? Tinago. Sa masama sa madaling salita po, Mr. Erich, yung kay Gutesa ay itinago siya. Di ba? Hindi tayo narito upang magbigay ng hatol batay lamang po sa mga haka-haka. Narito tayo upang alamin ang katotohanan. At this juncture, please allow me to acknowledge Katotohanan o kasinungalingan? the presence of my esteemed colleagues, Senators Kiko Pangilinan, our Vice Chairperson, our Acting Senate President, Senate Pro Tempore Win Gatchalian, Yung mga nandiyan senador ngayon, puro mga bumabali ng mga batas di ba? Malamang at sa malamang, yung hearing na yan, sarswela lang at bumabali ng mga batas. Di ba? and my colleague, Senator Rafi Tulfo. Thank you for coming today. Before we proceed, let us pause for a minute of silent prayer for our kababayan si Mindanao. Meron pong 7.8 na lindol na tumama po doon kani-kanina lamang. O bakit kayo nandyan ngayon? Kung lumindol, dapat nagbibigay kayo ng mga di ba? Ng mga ayuda, yung tulong sa mga sinalanta ng lindol. O ba't nandyan ka ngayon? Grabe ka. Nais ko rin pong Lang yan, nagdadasal pa rin pala tong mga to. Puro makasalanan naman ang pinaggagawa. Marunong pala kayong magdasal. gamitin po ang pagkakataon na ito pang batiin po ang isa nating kababayan si Alex Ayala for winning the Birmingham Tennis Championship sa United Kingdom. Congratulations po. At this juncture, please allow me to acknowledge the press. May I now request the Blue Ribbon Committee Secretary to acknowledge our resource persons for today. Committee Secretary. The following resource persons are present. From the Department of Public Works and Highways, Undersecretary Ricardo Bernabe III, Undersecretary Arthur Bisnar. From the Department of Justice, Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, Undersecretary Nicholas T., Assistant Secretary Joey Bernardes. From the Department of Budget and Management, Assistant Secretary Andrea Celine Magtalas. From the Office of the Ombudsman, Attorney Karen Batu, Attorney Jeffrey Ravello. From the National Bureau of Investigation, Director Melvin Matibag. That's all, Your Honor. Yung pala si Matibag, no? Comsec, may we know who did we invite other guests? Can you mention those who did not show up to? Yung in-invite ninyong Matibag na yan. Ang laki ng kasalanan kay Pia Cayetano niyan. Ang laki ng kasalanan niyan sa Senado. Tapos ngayon, i-invite nyo. Kasi palibasa, kakampi nyo. Today, despite the fact that we sent notices to them last Wednesday afternoon. We invited Representative Ferdinand Martin Romualdez, Representative Zia Alonto Adyong, Representative Jose Alvarez, Representative Julian Jam Baronda, Representative Laila de Lima,
through Speaker D. The reason for their absence, Attorney Cheloy Velicaria Garafil said that the House of sorry, sir. They sent a letter respectfully declining the invitation on the grounds of parliamentary courtesy. Ayan po, no, hanggang dito na lamang po. Talagang opening salvo lang po ang naipakitang video na to. Sapagkat ang mga nilalaman ng mga bisita nila ay puro mga kakampi lang nila. Isipin ninyo, mga kakampi nila dyan, anong mangyayari? Di ba parang naglalaro-laro lang sila? Pangontra sa mga tunay na totoong isiniwalat ng 18 Marines noong hearing ng Blue Ribbon ni Senador Rodante Marcoleta. Maliwanag na maliwanag. Kaya dito po, no, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.